Armed Forces of the Philippines at activated ng muli ang kanilang disaster response units para sa bagyong Nika. Bihasa ang mga ito sa specialized search, rescue and relief operations. Ipuposisyon sila sa mga lugar na mataas ang panganib para makatugon agad kapag may emergency. Mahigpit ang pagmomonitor ng AFP sa galaw ng bagyo. Nakikipag-coordinate rin sila sa mga lokal na opisyal tulad ng sa Aurora kung saan naglandfall si Nika. Po, mas mabilis yung deployment nila at yung mga gamit po natin naka-standby na rin po dyan sa malapit po na stations. Lalo na po yan Aurora, no? Meron po tayong malapit na EDCA site dyan, ang ating Port Magsaysay EDCA site. Ginamit din yan nung huling bagyong Christine para maging logistic space. Pagtitiyak pa ng AFP, hindi lang sila nakatuon sa pagbabantay ng seguridad ng bansa, kundi maging sa disaster response. Tuloy din ang serbisyo ng pambansang kapulisan para sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo, habang naka-heightened alert at nakapwesto na rin ang puwersa ng PNP para sa posibleng epekto ng paparating na magkakasunod na mga bagyo. Ayon sa PNP, first responders ang mga pulis na naka-assign sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Nakaantabay rin ang karagdagang puwersa para tumulong kung kakailanganin, lalo't madalas na apektado rin ang mga pulis at kanilang pamilya. Yun po yung kabilin-bilinan po ng ating PNP sa ating po mga regional directors at mga provincial directors to make sure to also look after the welfare po ng ating mga kapulisan, pati rin po yung kanilang mga pamilya. Tuloy din ang tulong ng Philippine Coast Guard, katulad ng paglatag nila ng floating pontoons sa Barangay Buwagan sa Laurel, Batangas para magkaroon ng temporary na daan ang mga residente patungo sa ibang barangay. 150 families naman ang nabigyan nila ng bigas, relief supplies at hygiene kits sa Agoncillo, Batangas. Nakaposisyon at nakaantabay na rin ang mga miyembro ng PCG sa pag-alalay sa mga apektado at maaari pang maapektuhan ng bagyong Nika. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.